Inaimbestigahan ng DILG kung bakit hindi pa naipapamahagi ang relief goods sa 3 bayan sa Leyte. Mga batang survivor naman na nasa evacuation center sa Tacloban ang tinututukan ng isang grupo para maibsan ng trauma at stress na dulot ng kalamidad. Narito po ang report ni Salima Refran. Sa mga evacuation center sa Tacloban, Leyte, makikita mga batang naglalaro. Pero sa likod ng mga ngiti, nagkukubli ang takot dulot ng matinding stress at trauma na pinagdaraanan nila dahil sa bagyong Yolanda. Ang magpinsang sina Angeline Real at Angeline Arancha, di malimutan ang sinapit ng ilan sa kanilang mga kaanak. Sa pag-ulan sa lungsod kanina madaling araw, di nila naiwasang matakot muli. Kunting takot. Baka rin maulit yun. Kasi sabi nila meron po ng isang bagyo. Malungkot. Kasi hindi pa kami pumapasok. Wala pa kaming natututunan. Para tulungan makabangon ng mga bata, nagtayo ng child-friendly space ang UNICEF sa iba't ibang evacuation centers. Bukod sa mga laro at kanta, may psychosocial therapy para maalis ang trauma at takot na kanilang nararamdaman. Inilalatag na rin ang immunization campaign para maiwasang magkasakit dahil sa maraming tubig at paligid. Magkakaroon din sila ng family tracing program kung saan ilalagay sa database ang pangalan ng mga batang napahiwalay sa magulang. Maaari makipag-ugnayan sa UNICEF para matunto ng bata. The needs here are really, really large. Children are very resilient, and if we can get them the basic health, nutrition, protection, good water, good sanitation, many children can bounce back from this kind of disaster. Sa kabila ng dami ng nangangailangan, nadiskubre ni Interior Secretary Mar Rojas na marami sa mga supply ng bigas at iba pang relief goods ang nakaimbak lang sa mga munisipyo ng 3 bayan sa Leyte at hindi pa naipapamahagi sa mga sinalanta. Problema umano sa logistics ang karaniwang dahilan ng mga lokal na opisyal. Rason naman ng ilan, sobra-sobra na raw ang supply dahil sa dami ng mga dumadating na relief goods mula sa mga NGO at ilang pribadong kumpanya. Pinaiimbestigahan na ito ni Rojas sa DSWD. Nangihinayang naman ang ilang taga-Marabut Samar dahil sa pinsalang dinulot ng bagyo sa ilang tourist destination sa kanilang lugar. 2 sa pinakamalaking beach resort sa lugar, isinara muna sa publiko at hindi pa raw tiyak kung kailan muli magbubukas. Ayon sa isang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Marabut, wala pang 10 taon simula nang tutukan nila ang turismo sa lugar. Noong nakaraang taon, malaki ang naitulong ng pagbisita roon ng libo-libong turista. Umaasa silang agad itong marirehabilitate. Nagsagawa naman ng relief operations ang GMA Kapuso Foundation sa bayan ng Basay. Abot sa 1,400 pamilya nakatanggap ng food packs. Sa Carles, Iloilo, mahigit 1,000 residente rin ang nakatira ng tulong. Problema naman sa lugar ang nawasak na paaralan. Nananawagan ng pamunuan sa gobyerno para tulungan silang mapaayos ito. Salima Refran, GMA News.